Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back sa channel natin ulit. So for today's video, silipin natin yung anak ng Opaline Dilute project natin, no? Tapos lalagyan na rin natin ng ng mga singsing yung mga anak nila dahil medyo malalaki na. Kailangan na lagyan ng singsing kasi pag hindi natin nalagyan ngayon, baka hindi na magkasya yung singsing na ilalagay natin. Hindi natin malalagyan ng singsing. Kaya yun, tara. Samahan nyo ako, lagyan natin ng singsing yung mga inakay nila, tapos tignan na rin natin kung may mga balahibo na kung anong kulay ng mga inakay nila. Tara. So yun mga kaibon, no? Bago nyo pala kunin yung mga inakay dito sa mga nest box, no? Yung mga inakay ng mga alaga nyo, ibabad nyo muna yung kamay nyo sa mga patuka na pinapakain nyo dun sa mga African lovebirds nyo para maging kaamoy nung kamay nyo yung patuka, para yung amoy ng kamay ninyo hindi didikit dun sa sa mga inakay, no? Bali amoy ng patuka hindi didikit sa kanila para hindi may stress yung mga magulang, kasi pag nag-iba yung amoy ng mga inakay ng mga yan, pwedeng may stress, tapos baka patayin nila yung mga inakay nila. So yun, kukunin na natin yung mga inakay, tapos magandaan na rin kayo ng pangtakip doon sa butas ng nest box, no? Para hindi makapasok yung parents doon sa nest box, para pag hindi sila may stress, baka mamaya may stress sila, makita nila mula yung mga inakay doon sa loob ng nest box nila. Kaya dapat harangan nyo muna habang maglalagay kayo ng ng singsing ng mga inakay nila, no? Palabasin nyo muna at tsaka nyo harangan yung nest box nila, yung butas. So kunin na natin yung mga inakay, mga kaibon, no? Palabasin lang natin yung parents. Oops, tagal lumabas. Yun. Ayan yung parents nila, guys, no? Etong parblo natin, Opa, possible split dilute, saka yung blue Opaline natin na split dilute, possible split pale follow. So yun, tatakpan muna natin yung nest box nila. Takpan muna natin para di sila makapasok. Kailangan may pantakip talaga. Ayaw matakpan yung iba na lang lagay natin. Ito na lang. Ayan, basahan. Ito na yung mga inakay nila, mga kaibon. Parang blue series pareho, no? Pero di pa tayo sure. So bababad ko muna yung kamay ko sa sa patuka bago natin sila kunin. So yun, guys, no, naka-ready na yung natin, mga ibon natin. Ito, dalawa. Tingin nyo, anong to? Anong kulay to? Blue series ba o par blue? Hindi ko pa matcheck masyado, no? Dahil hindi pa masyadong nakalitaw yung balahibo nila. So ito na yung mga singsing na ikakabit natin. Yan. Lang to, 4.5 mm lang yata to, kaya dapat maliit pa lang. Nilalagyan na talaga ng ng singsing. Yun, lagyan na natin yung mga inakay. Naglalagay ako ng singsing sa kaliwa ba o kanan? Alam ko sa kanan ako naglalagay. Dali lang naman maglagay ng singsing, mga kaibon, no? Sa kaliwa na tayo maglagay. Ito. Ito medyo malawang pa, baka mahubad pa to. Oo, mahubad pa dito sa isa, guys. So hindi mo natin lalagyan tong isa, mahuhubad pa siya. Hindi ko niya tong isa. Pero ito medyo malaki na, naiwanan tong isa, no? Niwanan yung isa. Ito na lang lalagyan natin, yung isa. Ayaw ibuka yung paa. Oops. May paa mo. Lilikot nung isang inakay natin.
Baliktad. Ayan. Oops, manghulog ka. Diyan ka muna. Likod na itong isa. Ayaw magpawat. Ayun. Nalagyan na natin yung isa guys. Ayun oh. Saktong sakto lang no. Maigita nyo yan. Yung isa hindi pa pwede lagyan dahil ano, dahil matatanggal pa yung sinising sa kanya, masyado pa siyang maliit no, kaya yung isa muna yung nilagyan natin. Ano kayang kulay ito? Blue series kaya ito or par blue? Tingin ko blue series yata. Sana mag visual dilute to mga to. So yun mga kaibon no, after natin nilagyan ng ring yung isa nating inakay no, binalik na agad natin sa nest box yung mga inakay nila para hindi may stress masyado yung mga ibon natin. So yung isang inakay mukhang hindi pa may laman ng konti pero hindi pa siguro tapos pasubuan ng parents nila. Tapos yung isa medyo puno na yung niya, yung nalagyan ng pagkain niya, ibig sabihin talagang nasubuan na, yung medyo malaki no. Pero yung medyo maliit wala pa masyadong laman yung niya, yung crop niya no, kaya yun, binalik na natin agad yung inakay para masubuan ng parents kaagad. Tapos silipin na rin natin tong guys, yung natin no, yung Lutino Opa project natin kung ilan na yung itlog nila no. Dahil 1 week na no, mula nung sinilip natin tong nest box ng mga alaga natin, 1 week na no. Kaya silipin natin kung ilan na yung itlog ng mga alaga natin dito. Ang laki ng butiki eh. Lagi nandito yung butiki na to. Ayan ang laki. Lagi yan nandyan. Palabasin lang natin yung hen. So ito yung hen natin. Meron na siyang 3 itlog no mga kaibon. Ay 4, meron pa dun. Ang bilis mang itlog ng ibon natin no? 4 na agad yung itlog niya. Pero 1 week pa lang no. 1 week pa lang guys. 4 na agad yung itlog ng hen natin dito. Napakabilis mang itlog. Ayan no. Siguro dahil na rin sa mga ginagamit nating mga vitamins no. Gumagamit tayo ng successor pellets. Hinahalo natin sa patuka no. Gumagamit tayo ng Vitamin Pro. Gumagamit tayo ng probiotics. Ngayon hindi na tayo gumagamit ng kasi egg 1000 eh. Kasi masyado na tayong maraming ginagamit, kaya yung egg 1000 tinanggal ko na kasi halos pareho lang naman yung yung resulta nila ng successor no. Kaya yun, successor na lang yung ginagamit natin. Para naman hindi masyadong yung mga ibon natin no. Anong tawag dito, hindi sila masyadong sa mga vitamins, sa mga nilalagay natin sa kanila mga vitamins no. Baka mamaya kasi biglang bumigay yung mga ibon natin pag masyado tayong maraming pinapainom na na mga vitamins, dahil lang yung mga yan maliliit na ibon lang yan no. Kaya maliliit lang din yung mga organs niyan, kaya dapat yun pag every other day lang talaga dapat. Pero ang ginagawa ko Vitamin Pro tapos probiotics magkasunod, tapos 3 araw pure water na, gano'n na lang ginagawa ko. Pero yung successor pellets no, ang ginagawa ko bine-blender ko, ginagawa kong powder, tapos sinahalo ko sa patuka. Bali araw-araw yun binibigay ko no. Tapos after 10 days pag nangitlog na sila, tapos 10 days na no, pure na lang, bird mix na lang binibigay ko sa mga alaga nating ibon kasi tapos na sila mangitlog nun. So yun mga kaibon, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to no? Tinignan lang natin yung
kung ano bang kulay nung mga anak ng Opaline Dilute project natin, no. Sa tingin ko parehong blue series sila, no, parehong blue series. Tapos nilagyan din natin ng ring, no, yung isa kasi yung isa masyadong maliit pa, nauhubad yung singsing sa kanya, so hindi pa natin pwedeng lagyan kasi matatanggal lang yun. Siguro mga after 3 days ganyan, no, after 3 days pwede na siguro natin lagyan yung isa pa. Kaya yun. Tapos yung sa Lutino Opaline project natin, yun, napakagaling ng ibon natin dahil apat na agad yung itlog niya, no? 1 week pa lang. Apat na agad yung itlog niya. So sana mag-fertile lahat ng itlog ng mga natin dito. Ng mga itlog ng Lutino Opaline project natin. Napakagaling ng ibon natin. Good breeder talaga yun. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Huwag niyo sana kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.